Ang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Napatalon si Charles mula sa kanyang kinauupuan sa mamahaling leather na sofa. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Isang salita lang ang nabuo sa kanyang isipan. Sila. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa sala kung saan nagmula ang ingay. At doon, sa sahig na gawa sa Italian marble, nakita niya ang sanhi ng lahat. Isang basag na picture frame. Sa loob nito, ang nakangiting mukha nilang mag-asawa, si Isabella, at ang kanilang tatlong maliliit na anghel. Ngayon, ang mukha ni Isabella ay tinatakpan ng isang malaking lamat sa salamin na parang isang masakit na simbolo ng kanilang nawasak na pamilya. Pero hindi ang basag na larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang tanawin sa kanyang harapan. Ang kanyang tatlong anak na babae, ang triplets na sina Luna, Sol at Tala, ay nakaupo sa sahig, ilang pulgada lang mula sa mga bubog. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Wala ni isa ang nagulat. Ang kanilang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan, na para bang ang biglaang ingay ay isang hangin lamang na dumaan. Walang reaksyon, walang imik, 8 buwan. 8 buwan na silang ganito. Napapikit si Charles na ramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Dati, ang bahay na ito ay puno ng buhay, puno ng tawanan ni Isabella, ng sigawan at habulan ng mga bata. Ngayon, isa na itong malaking mausoleum, isang malamig na libingan ng mga alaala. Sir Charles? Napalingon siya sa boses ni Manang Ananing Elvie, ang kanilang matagal ng kasambahay. May pag-aalala sa mukha nito habang tinitingnan ang mga bubog sa sahig. Ayos lang ho ba ang mga bata? Tanong nito. Tumangulang si Charles, hindi magawang magsalita. Anong sasabihin niya? Na ayos lang sila? Isang malaking kasinungalingan. Maingat na nilapitan ni Manang Elvie ang mga bata. Halika na mga iha, doon muna tayo sa playroom. Lilinisin lang ni Manang ang sahig. Gaya ng inaasahan, walang sumagot. Pero nang hawakan ni Manang Elvie ang kanilang mga kamay, sumunod naman sila na parang mga manikang walang sariling isip. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak na papalayo, naramdaman ni Charles ang bigat ng kanyang kabiguan. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na child psychologist, ang pinakamahuhusay na therapist. Walang nakabasag sa pader ng katahimikan na itinayo ng kanyang mga anak sa kanilang paligid mula ng araw na yon. Sir, nandito na po siya, mahinang sabi ni Manang Elvie nang makabalik ito. Kumunot ang noo ni Charles. Sino? Yung bagong yaya, sir. Si Maria Nolan, yung inirekomenda po ni Ma'am Diana. Ah, si Diana, ang kapatid ni Isabella. Ito na naman. Isa na namang bagong mukha, isang bagong pag-asa na alam niyang mauuwi lang din sa wala. Ilan na ba ang dumaan dito? 5? 6? Lahat sila, sumuko rin. Papasukin mo, sabi niya sa pagod na boses at bumalik sa kanyang upuan. Hindi na pinansin ang basag na picture frame sa sahig. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Elvie kasama ang isang babae. Simple lang ang itsura nito. Nakasuot ng kupas na maong at puting t-shirt. Mahaba ang buhok na nakatali lang sa likod. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo, masyadong ordinaryo para sa isang mansyon na tulad nito. Magandang umaga po, sir. Boses nito'y mahina, halos pabulong. Tiningnan lang siya ni Charles mula ulo hanggang paa. May kaba sa mga mata ng babae at ang mga kamay nito ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Isa na namang desperadong aplikante na kailangan ng pera. Maria Nolan, sabi ni Charles. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Alam mo ba kung anong pinapasok mo? Nakita niyang napalunok ang babae. Opo, sir. Sinabi na po sa akin ni Ma'am Diana at ni Manang Elvie ang sitwasyon. Good. Tumayo si Charles at nagsimulang maglakad-lakad.
May mga patakaran ako sa bahay na ito. Number 1, huwag mong piliting kausapin ang mga anak ko kung ayaw nila. Number 2, gawin mo lang ang trabaho mo. Maglinis, magluto para sa kanila. Siguraduhing ligtas na sila. Number 3, at ito ang pinakaimportante sa lahat, huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Isabela, huwag mo siyang babanggitin. Ever. Maliwanag? Tumango si Maria, ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Opo, sir. Maliwanag po. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng pasilyo, katabi ng kwarto ng mga bata. Ipapakita sa iyo ni Manang LV. Magsimula ka na ngayon. Pagkasabi noon, tumalikod na si Charles, senyales na tapos na ang usapan. Wala siyang panahon para dito. Kailangan niyang magtrabaho. Ang trabaho ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Sir? Napatigil siya sa paglakad nang marinig muli ang boses ni Maria. Lumingon siya ng may iritasyon. What? Yung larawan po, sabi nito. Itinuturo ang basag na frame sa sahig. Gusto niyo po bang itago ko na? Isang galit na hindi niya maintindihan ang biglang kumulo sa loob niya. Sino ang babaeng ito para magdesisyon kung ano ang gagawin sa mga gamit ng asawa niya? Huwag mong pakialaman yan, mariin niyang sabi. Just do your job. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya papalayo nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang COO sa screen. Isang malaking problema sa company, isang sunog na kailangan niyang apulahin. Huminga siya ng malalim. Ito ang kailangan niya. Isang problema na kaya niyang solusyonan. Isang mundo kung saan siya pa rin ang hari. Yes, Miguel, sagot niya sa telepono. Ang boses niya ay biglang naging matatag at puno ng awtoridad. Ang boses ng CEO na si Charles Taylor. I'm on my way. Give me 30 minutes. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa sala. Nakatayo pa rin doon si Maria, nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong ibinaling ang tingin sa pasilyo kung saan pumasok ang kanyang 3 anak na babae. Isinara ni Charles ang pinto, kasabay ng pagsasara ng isip niya sa gulo ng kanyang tahanan. Iniwan niya si Maria Nolan doon, isang estranghero sa loob ng isang bahay na hindi na nagsasalita, nahaharap sa 3 pares ng mga matang matagal nang nawalan ng kinang. Ang mansyon ni Mr. Charles Taylor ay parang isang magandang kulungan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Maria habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng playroom. Malawak ang kwarto, mataas ang kisame, at ang mga bintana ay mula sahig hanggang bubong, nagpapakita ng perpektong tanawin ng hardin sa labas. Pero sa loob, ang hangin ay mabigat at tila hindi gumagalaw. Ang lahat ng bagay ay natatakpan ng manipis na alikabok, isang palatandaan na matagal nang walang batang naglaro dito. Napabuntong hininga si Maria. Ang bilin ni Sir Charles ay malinaw. Huwag pilitin ang mga bata. Ngunit paano niya sila matutulungan kung hindi man lang niya sila makakausap? Sinimulan niyang magpunas ng mga istante. Bawat laruan na kanyang inaangat ay parang may sariling kwento ng kalungkutan. Isang manika na may magulong buhok. Isang set ng building blocks na nakakalat na parang hindi natapos buuin. Isang maliit na piano na natatakpan ng alikabok ang mga teklado. Naramdaman niya ang lungkot na bumabalot sa buong silid, sa buong bahay. Parang may nawawalang kaluluwa. Sa isang sulok, nakaupo ang 3 bata. Magkakatabi sa isang maliit na sofa, pero parang milya-milya ang layo ng bawat isa. Si Luna, ang buhok ay nakatirintas, nakatingin sa labas ng bintana na parang may hinihintay. Si Sol, na may pinakamaikling buhok, ay nakatitig lang sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. At si Tala, na may maliit na star-shaped na hikaw, ay nakatingin sa kanya. Walang emosyon, pero nakatitig. Tumatagos ang tingin.
Ngumiti si Maria. Isang maliit at alanganing ngiti. Gusto niyo bang tulungan ako magayos? Mahina niyang tanong. Katahimikan. Sinubukan niya ulit. Lumapit siya kay Luna. Ang ganda ng tanawin sa labas, no? Mukhang masarap maglaro doon. Walang kibo. Tumingin lang sa kanya si Luna saglit, tapos ay ibinalik ang tingin sa bintana. Lumipat siya kay Sol. Nakita ko kanina. May painting set doon sa isang cabinet. Mahilig ka bang mag-drawing? Nanatiling nakatungo si Sol, hindi man lang gumalaw. Napabuntong hininga muli si Maria. Ito na siguro ang pinakamahirap na trabahong napasukan niya. Hindi dahil sa pisikal na gawain, kundi dahil sa emosyonal na bigat. Bumalik na lang siya sa paglilinis, hinahayaan ang katahimikan na muling maghari. Dumating ang gabi. Pagkatapos niyang ihanda ang hapunan na hindi rin halos ginalaw ng mga bata, sinimulan niyang linisin ang pasilyo sa labas ng kanilang kwarto. Naririnig niya ang mahinang tunog ng TV mula sa loob. At least, may ingay na. Habang nagpupunas ng isang vase, bigla niyang naalala ang kanyang ina. Naalala niya ang mga gabing ganito, noong bata pa siya. Kapag malungkot siya o may sakit, kinakantahan siya nito ng isang lumang oyayi. Isang kantang nagpapakalma sa kahit anong bigat na nararamdaman niya. Hindi niya namalayan, ang himig ay kusa nang lumabas sa kanyang mga labi. Sa ugoy ng duyan. Mahina lang, halos pabulong, para lang sa sarili niya. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Isang kanta ng pangungulila, isang kanta ng pag-alala, isang kanta para sa sarili niyang nanay na matagal nang wala. Habang kumakanta, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Kahit papaano, sa pamamagitan ng kantang iyon, pakiramdam niya ay kasama niya pa rin ito. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng mga bata. Iniluwan nito si Tala. Nakatayo lang ito doon, pinapanood siya. Ang mga mata ay malalim at puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Maria. Ngumiti si Maria kay Tala, pero bago pa man siya makapagsalita, isang malakas at malamig na boses ang pumutol sa sandali. Anong ginagawa mo? Napalingon si Maria. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Sir Charles, ang mukha ay gusot sa pagod at iritasyon. Nakatingin ito sa kanya na parang isang krimen ang kanyang ginawa. Sir, naglilinis lang po, nauutal niyang sagot. Narinig kita, mariin nitong sabi. Kumakanta ka. Napatungo si Maria. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Sinabi ko sa iyo ang mga patakaran, hindi ba? Walang magpapaalala sa nakaraan. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata at naramdaman ni Maria ang tindi ng sakit na itinatago nito. Huwag mo nang uulitin yan. Ang mga kantang yan, they bring back unnecessary memories. Pagkasabi noon, pumasok na ito sa sarili niyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Maria sa gitna ng pasilyo. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Ang kantang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay isa palang masakit na paalala para sa iba. Tiningnan niya ang pinto ng kwarto ng mga bata. Nakasara na rin ito. Nawala na si Tala. Malungkot siyang naglakad pabalik sa kanyang maliit na silid. Siguro nga tama si Sir Charles. Siguro ay wala siyang karapatang magdala ng kahit anong bahagi ng kanyang sarili sa bahay na ito. Trabaho lang. Gawin ang trabaho at umuwi. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang pagod at lungkot ay unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Napapikit siya. Bukas, panibagong araw na naman ng katahimikan. Pero nang imumulat na niya ang kanyang mga mata, may napansin siyang isang puting papel sa ilalim ng kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong dinampot. Isa itong drawing, guhit kamay ng isang bata. Sa papel, mayroong isang malaking bituin na iginuhit gamit ang dilaw na krayola at sa tabi nito, isang maliit na nota ng musika, isang bituin, tala at isang nota, ang kanyang kanta. Napahawak si Maria sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi.
Hindi pala siya nag-iisa sa dilim. May nakarinig sa kanya. Ang munting drawing mula kay Tala ang naging liwanag ni Maria sa sumunod na mga araw. Itinago niya ito sa kanyang bulsa at sa tuwing nararamdaman niya ang bigat ng katahimikan sa mansyon, kinakapa niya ito, isang sikretong paalala na may isang taong nakikinig. Ipinagpatuloy niya ang kanyang diskarte. Hindi na siya kumanta ng malakas, pero paminsan-minsan, kapag naglilinis siya malapit sa mga bata, humuhuni siya ng mahina, ang himig ng oyayi, at napapansin niya ang maliliit na pagbabago. Si Tala, minsan ay sumusulyap sa kanya. Si Luna, na dating nakatingin lang sa bintana, ay minsan nang nakikita niyang nakatingin sa ginagawa niya. Si Sol lang ang nananatiling parang estatwa, laging nakayuko. Pero kahit iyon, para kay Maria, ay isang uri na rin ng progreso. Isang hapon, itinalalagan niya ang kanyang sarili na linisin ang malawak na library. Ito ang paboritong lugar ni Maria sa buong bahay. Ang amoy ng mga lumang libro ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang munting public library sa probinsya, isang lugar ng kapayapaan para sa kanya. Habang maingat niyang pinupunasan ng isang mataas na estante na puno ng mga librong pambata, isang makapal na libro na nababalutan ng leather ang aksidenteng nahulog mula sa pinakatuktok. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na kahoy. Pinulot niya ito. Hindi ito libro. Isa itong journal. Walang titulo, pero may nakaukit na letrang I sa gitna. Isabella, nag-atubili si Maria. Alam niyang labag ito sa utos ni Sir Charles. Bawal ang anumang bagay na may kinalaman sa yumaong asawa nito. Pero ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan niyang binuklat ang journal sa isang random na pahina. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Malapit na ang 8 kaarawan ng aking mga bituin. Hindi ako makapaniwala na 8 taon na sila. May mga plano na ako. Gusto ni Luna ng unicorn-themed party. Si Sol, gusto niyang mag-paint kami sa hardin. At si Tala, gusto lang niyang kumanta kami buong araw. Simple lang, pero iyon ang kaligayahan nila. Kailangan kong siguraduhin na ito ang magiging pinakamasayang kaarawan nila. Kailangan nilang maramdaman kung gaano sila kamahal. Naramdaman ni Maria ang paninikip ng kanyang dibdib. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na biglang pinutol. Tinignan niya ang petsa. Isinulat ito ni Isabella ilang linggo lang bago siya pumanaw. Bigla, isang ideya ang nabuo sa isip ni Maria. Isang ideya na parehong nakakatakot at nakaka-excite. Paano kung ituloy niya ang planong ito? Finding something interesting, isang boses, matamis, pero may bahid ng yelo, ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatalon si Maria sa gulat at agad na isinara ang journal. Nakatayo sa likod niya ang isang babae, matangkad, elegante at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa lahat ng damit na pag-aari ni Maria. Ngumiti ito sa kanya, pero hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. Ito si Ma'am Diana, ang kapatid ni Mrs. Isabella, ang nagrekomenda sa kanya para sa trabaho. Ma'am Diana, sabi ni Maria, yumuko ng bahagya. Hindi ko po kayo narinig. Halata nga, sabi ni Diana. Ang mga mata ay nakatutok sa journal na hawak ni Maria. Ano yan? Nahulog lang po mula sa estante. Isang journal po. Let me see. Hindi ito pakiusap, kundi isang utos. Inilahad ni Diana ang kanyang kamay. Walang nagawa si Maria kundi ibigay ito. Binuklat ni Diana ang journal, ang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga pahina. Ngumiti ito nang may halong lungkot. Ang talaarawan ng kapatid ko. She loved writing. Pagkatapos ay tumingin ito kay Maria, isang tingin na puno ng pagsusuri. I know Charles told you not to meddle with my sister's things, but you seem different.
You have a kind heart. I can see it. Nagulat si Maria sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan ang papuri. Salamat po, ma'am. Pero, pagpapatuloy ni Diana, ang tono ay nag-iba. Naging mas seryoso. You have to be careful. Ang pagiging mabait ay minsan nakakasama, lalo na sa isang bahay na puno ng kalungkutan. Huwag mong bigyan ng maling pag-asa ang mga bata. O si Charles, pagkasabi noon, ibinalik ni Diana ang journal kay Maria. Pero bago yon, sa isang kilos na napakabilis, halos hindi napansin, may ginawa si Diana. Nakita ni Maria, sa gilid ng kanyang mga mata, ang mabilis na pagpunit nito ng ilang pahina mula sa gitna ng journal. Mabilis nitong ibinulsa ang mga papel bago pa man makapag-react si Maria. Natigilan si Maria. Bakit? Ngumiti ulit si Diana, isang ngangiti na ngayon ay mukhang peke at mapanganib. Siguro may mga nasulat lang siyang hindi maganda. Mga draft lang siguro. Alam mo na, minsan, isinusulat natin ang mga bagay na hindi naman natin gustong mabasa ng iba. Ibinigay nito ang journal kay Maria. Sige na, you can read it. Baka makatulong pa sa'yo para maintindihan ng mga bata. Just be discreet. Huwag mong ipapaalam kay Charles. Tumingin ito sa relos. Oh, I have to go. May meeting pa ako. It was nice seeing you, Maria. I have a good feeling about you. At tulad ng isang multo, mabilis itong umalis. Iniwan ang isang mamahaling pabango sa hangin. Naiwan si Maria na nakatayo doon. Hawak-hawak ang journal. Ang isip niya ay naguguluhan. Bakit pinunit ni Diana ang mga pahinang iyon? Ano ang nakasulat doon na ayaw niyang mabasa ng iba? Binuklat niya ulit ang journal sa bahaging may bakas ng punit na wala ang ilang pahina sa gitna. Ang huling salita bago ang punit ay, minsan, natatakot ako sa pagiging possessive ni Dee at doon natapos. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Maria. Ang diba na yon ay si Diana? Isinara niya ang journal, ang puso niya ay malakas na kumakabog. May mali. May isang bagay na napakali sa lugar na ito. At ang sikreto ay hindi lang nakatago sa katahimikan ng mga bata, kundi pati na rin sa mga nawawalang pahina ng isang tala-arawan. Pagod. Iyon lang ang nararamdaman ni Charles habang ipinapasok niya ang kanyang sasakyan sa garahe. Isa na namang mahabang araw ng mga meeting, mga numero, at mga desisyon na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang multibilyong kumpanya. Ngunit ang lahat ng iyon ay mas madali kaysa sa pagharap sa bigat na naghihintay sa kanya sa loob ng sarili niyang bahay. Binuksan niya ang pinto, hinahanda ang sarili para sa pamilyar na katahimikan. Ngunit may iba ngayon. Hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang mahinang boses, isang boses na nagkukwento. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala at doon natigilan siya sa tanawin. Sa sahig, sa gitna ng malambot na carpet, nakaupo si Maria. At sa paligid niya, nakaupo rin sa sahig ang kanyang 3 anak. Hindi sila nagsasalita, pero ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat kay Maria. Nakikinig sila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 buwan, hindi sila nakakulong sa kanilang kwarto. Magkakasama sila sa sala bilang isang grupo, nakikinig sa isang kwento tungkol sa isang matapang na alitaptap na naghahanap ng kanyang nawawalang ilaw. Isang parte sa puso ni Charles ang nakaramdam ng kakarampot na pag-asa. Isang maliit na kislap sa gitna ng mahabang kadiliman. May ginagawa ang babaeng ito. Isang bagay na hindi nagawa ng pera niya, ng mga sikat na doktor, o ng sarili niyang pagsisikap. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na hinaluan ng isang damdaming hindi niya matukoy. Inis, selos. Bakit sa isang estranghero sila tumutugon at hindi sa sarili nilang ama? Tumalikod siya bago pa man siya mapansin ng sinuman at dumiretso sa kanyang study, ang kanyang ligtas na lugar. Isinara niya ang pinto, isinasara ang sarili mula sa eksenang hindi niya maintindihan.
Umupo siya sa kanyang lamesa at napahilamos sa kanyang mukha. Gulong-gulo ang isip niya at sa gitna ng kaguluhang iyon, tumunog ang kanyang telepono. Diana calling. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Diana? Charles, kumusta? Ang boses ni Diana sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Naiisip ko lang kayo, kumusta ang mga bata? They're okay. Alanganin niyang sagot. I think. Anong ibig mong sabihin? The new girl, Maria. Mukhang may epekto siya sa kanila. They were listening to her stories. Narinig niya ang isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Oh, that's good to hear. Pero may kakaiba sa tono ni Diana. Isang bagay na hindi niya matukoy. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng bahagyang kaba. Gusto ko lang siguraduhin na hindi siya masyadong agresibo, sabi ni Diana. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Charles, you have to be careful. Mga taong tulad niya, lalo na yung mga may sariling pinagdadaanan, sometimes they get too attached. They project their own needs onto others. Kumunot ang noo ni Charles. What do you mean? Narinig niya ang isang malungkot na buntong hininga mula kay Diana. I did a little checking on her. For your safety, of course, may mabigat din siyang nakaraan. She just wants to feel needed. Ang inaalala ko lang, baka sa huli, masaktan lang ang mga bata kapag umalis din siya. Or worse? Humina ang boses ni Diana na para bang isang masakit na sikreto ang kanyang sasabihin. Baka gusto niyang palitan ang pwesto ni Isabela sa puso nila at sa puso mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Charles na parang isang sampal. That's absurd, Diana. I hope so, Charles. I really hope so. Malamig na sagot nito. Basta, mag-ingat ka lang, okay? I'm just here for you and the girls. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano. Pagkababa ng telepono, napasandal si Charles sa kanyang upuan. Ang mga salita ni Diana ay parang lason na, unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Baka gusto niyang palitan ng pwesto ni Isabela. Ang kakarampot na pag-asang naramdaman niya kanina ay napalitan na ngayon ng isang madilim na pagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Maria. Ang mukha ay puno ng isang pag-asa na hindi pa niya nakikita dito dati. May dala itong isang leather-bound na journal. Sir Charles, pasensya na po sa abala, sabi nito, medyo nanginginig ang boses sa excitement. May gusto lang po sana akong sabihin. Tiningnan lang siya ni Charles. Ang mukha ay walang emosyon. Ano yon? Ipinakita sa kanya ni Maria ang journal. Nakita ko po ito sa library. Ang tala-arawan po ni Ma'am Isabela. Agad na tumalim ang tingin ni Charles. I told you not to touch her things. Pasensya na po, sir, pero kailangan niyo po itong mabasa. Pagpupumilit ni Maria, ang mga mata ay nagniningning. Nakasulat po dito ang mga plano niya para sa 8th birthday ng mga bata. Isang unicorn party para kay Luna, painting sa hardin para kay Sol, at kantahan para kay Tala. Sir, malapit na po ang kaarawan nila. Naisip ko po, baka ito na ang paraan para unti-unti silang sumaya ulit. Para maramdaman nila ang pagmamahal ng mommy nila kahit wala na siya. Habang nagsasalita si Maria, ang mga salita lang ni Diana ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Charles. She wants to take Isabella's place. Nakita niya ngayon ang ginagawa ni Maria hindi bilang isang kilos ng kabutihan, kundi isang mapangahas na pag-agaw sa papel ng kanyang asawa. Isang pagtatangka na pasukin ang pinakasagradong bahagi ng kanilang pamilya. Tumayo si Charles, ang kanyang anyo ay nagmistulang isang malamig na anino sa loob ng silid. Sino ka sa tingin mo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Natigilan si Maria. Po? You are a maid, a helper, mariin niyang sabi. Your job is to clean this house and look after my daughter's basic needs. Hindi kasama sa trabaho mo ang pakialaman ang mga alaala namin. Pero sir, para po ito sa mga bata. Para sa mga bata? Putol niya.
O para sa'yo? Para maramdaman mong may nagawa ka? Para maging parte ka ng pamilyang ito? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Maria pero hindi siya natinag. Ang laso ni Diana ay kumalat na. Patay na siya, sabi ni Charles. Ang bawat salita ay parang yelo. Wala na tayong dapat i-celebrate. Wag na wag mo nang babanggitin ulit ang bagay na to. Maliwanag? Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Maria. Mabilis niya itong pinunasan. Tumango siya, hindi makapagsalita, at dahan-dahang tumalikod. Habang pinagmamasdan niya itong papalabas, nakaramdam si Charles ng isang kurot ng konsensya. Nakinahita niya ang sinseridad sa mga mata nito kanina. Ngunit mabilis niya iyong iwinaksi. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang pamilya. Pinoprotektahan niya ang alaala ni Isabela. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya ng study para kumuha ng tubig. Mula sa pinto ng kusina, nakita niya si Maria. Nakatayo ito malapit sa lababo, nakatalikod. Ang mga balikat ay marahang nanginginig. Tahimik itong umiiyak. Isang parte sa kanya ang gustong lumapit at humingi ng tawad. Ngunit ang mas malaking parte, ang parte na puno ng sakit at pagdududa, ang nanaig. Tumalikod si Charles at bumalik sa kanyang study. Iniwan si Maria na mag-isang lumuluha sa dilim. Ang sakit ng mga salita ni Sir Charles ay tumagos hanggang sa buto ni Maria. Sino ka sa tingin mo? Umiyak siya ng tahimik sa kusina ng gabing iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Paano niya ipapaintindi sa isang taong binalot na ng sariling pighati na ang tanging gusto niya ay tumulong? Nang sumunod na umaga, nagising si Maria na may bagong determinasyon. Kung hindi niya makuha ang suporta ni Sir Charles, gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Hindi isang malaking party, hindi isang magarbong selebrasyon. Magsisimula siya sa maliliit na bagay, mga bagay na magpapaalala sa mga bata ng pagmamahal ng kanilang ina, hindi ng sakit ng kanyang pagkawala. Binuklat niya muli ang journal ni Isabela. May isang entry doon na particular na nakaagaw ng kanyang pansin. Chocolate chip cookies, ang paborito ng aking mga bituin. Pero may sikreto ang recipe ko. Isang kurot ng cinnamon, sabi ni Sol. Ito raw ang amoy ng yakap ko. Every time I bake, the whole house smells like a hug. Nakakatuwa. Amoy ng yakap. Napangiti si Maria. Ito na yun. Dito siya magsisimula. Nagpunta siya sa kusina. Sa una, nag-atubili si Manang LV nang malaman ang plano niya. Naku iha, baka magalit na naman si Sir. Babala ng matanda. Manang, sandali lang po ito. At para naman po sa mga bata, pakiusap ni Maria. Tulungan niyo na po ako. Alam niyo po ba kung nasaan ang mga sangkap? Sa huli, bumigay din ang mabait na kasambahay na may pagmamahal din sa yumaong si Isabela at sa mga naulilang anak nito. Magkasama nilang inilabas ang harina, asukal, itlog, at ang pinakamahalaga sa lahat, chocolate chips. At isang maliit na bote ng cinnamon. Habang naghahalo si Maria ng mga sangkap, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Ang paggawa ng isang bagay gamit ang kanyang mga kamay, ang pagsunod sa isang recipe na isinulat ng may pagmamahal ay tila isang paraan ng pakikipag-usap sa kaluluwa ni Isabela. Hindi nagtagal, isang matamis at mainit na amoy ang nagsimulang kumalat mula sa oven. Ang amoy ng natutunaw na tsokolate, ng bagong lutong masa, at ang bahagyang anghang ng cinnamon. Ang amoy ng isang yakap. Nang ilabas ni Maria ang unang batch ng cookies mula sa oven at ilagay sa cooling rack, may narinig siyang mahinang kaluskos sa may pinto ng kusina. Nakatayo doon ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata, na dati laging blangko, ay may bahid ng pagtataka. Ang kanilang mga ilong ay bahagyang kumukunot. Inaamoy ang pamilyar na halimuyak. Ngumiti si Maria sa kanila. Gusto niyo? Tanong niya. Ang boses ay malambing. Walang sumagot.
Pero dahan-dahan silang pumasok sa kusina. Si Luna, si Tala, at sa huli, si Sol. Lumapit sila sa mesa. Ang mga mata ay nakatutok sa mga cookies na bahagya pang umuusok. Kumuha si Maria ng isang cookie at iniabot kay Sol, ang pinakatahimik sa tatlo. Nag-atubili si Sol. Tumingin ito sa cookie. Pagkatapos ay kay Maria. Tila may isang matinding labanan na nangyayari sa loob ng isip nito. Sige na, bulong ni Maria. Paborito niyo raw ito. Dahan-dahan, itinaas ni Sol ang kanyang kamay at kinuha ang cookie. Inamoy niya ito. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa mukha ng bata. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng panginginig ng labi. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Isang salita. Isang salita ang lumabas sa bibig ni Sol. Ang unang salita na narinig ni Maria mula sa kanya. Mommy. Ang boses nito ay basag at halos pabulong na parang matagal nang hindi ginagamit. Ngunit para kay Maria, ito ang pinakamalinaw na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Kasunod ng salitang yon ay isang hikbi, tapos isa pa. Ang mga luha na matagal nang naipon ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ni Sol, si Luna at Tala na nakakita sa reaksyon ng kapatid ay nagsimula na ring umiyak ng tahimik. Hindi ito iyak ng sakit. Ito ay iyak ng pangungulila, ng pag-alala. I know, mahinang sabi ni Maria. Ang sarili niyang mga mata ay nag-iinit na rin. I know you miss her. At sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang malakas na boses ang pumunit sa kanilang munting mundo. Anong ginawa mo sa kanila? Nakatayo sa may pinto si Sir Charles, ang muka ay isang maskara ng galit at hindi paniniwala. Ang tingin niya ay nakatuon sa kanyang mga umiiyak na anak. At pagkatapos ay lumipat kay Maria, puno ng akusasyon. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong buhayin ang nakaraan. Sigaw nito, ang bawat salita ay tumatama kay Maria na parang bato. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinaiyak mo sila. Pinahirapan mo sila. Bago pa man makasagot si Maria, bago pa man niya maipaliwanag na ang mga luhang iyon ay kailangan, na ang mga iyon ay simula ng paghilom, tumalikod na ito. Iniwan silang muli, sa gitna ng kusinang amoy yakap at puno ng mga luhang matagal nang gustong kumawala. Galit. Yan ang apoy na nag-aalab sa dibdib ni Charles habang nakatayo siya sa pinto ng kusina. Ang makita ang kanyang mga anak na umiiyak ay parang isang punyal na isinaksak sa kanyang puso. At ang may kasalanan ay ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng paulit-ulit na sinusuway ang kanyang mga utos. Hindi ko po sila sinaktan, sir, sabi ni Maria. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng katatagan. Naalala lang po nila. I don't want to hear your excuses. Sigaw niya, sapat na para mapaatras si Maria. Ang gusto ko lang ay kapayapaan sa bahay na ito. Kapayapaan. Pero simula nang dumating ka, puro gulo ang dala mo. Charles, anong nangyayari? Isang pamilyar na boses ang sumingit. Sabay silang napalingon ni Maria. Nakatayo sa likod niya si Diana. May dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala. At pagkalito, dumating siya sa perpektong pagkakataon. Diana, sabi ni Charles. Ang boses ay bahagyang kumalma sa presensya nito. Pasensya ka na. Naabutan mo pa kami ng ganito. Lumapit si Diana, hindi pinapansin si Maria. Dumiretso ito kay Charles at hinawakan ang braso niya. Anong ginawa niya sa mga bata? Bakit sila umiiyak? Nag-bake siya ng cookies, sabi ni Charles. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Ang cookies ni Isabella. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Diana mula sa pag-aalala. Naging ito'y isang uri ng malungkot na pag-unawa. Bumuntong hininga ito. Oh Maria, I told you to be careful. Pagkatapos ay lumingon ito kay Charles. Hayaan mo na, Charles. Maybe she meant well. Halika. Sa labas tayo mag-usap.
Hayaan muna natin siyang patahanin ang mga bata. Isang matamis na ngiti ang ibinigay nito. Isang ngiti na tila nangangako ng kapayapaan. Sumunod si Charles palabas sa hardin. Ang sariwang hangin ay bahagyang nagpalamig sa kanyang nag-iinit na ulo. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa fountain. "Pasensya ka na talaga, Diana," ulit niya. "It's okay," malambing na sabi nito. "Naiintindihan kita. You're just trying to protect them, to protect yourself." Hinawakan ni Diana ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay maginaw, hindi tulad ng mainit na palad ni Isabella noon. "Pero Charles, kailangan kong maging tapat sa'yo. Nag-aalala na talaga ako." "Tungkol saan?" "Kay Maria." Huminga ito ng malalim. "Charles, alam kong mabait siya, pero may nalaman ako. Isang kaibigan ko ang nagtrabaho sa agency na pinanggalingan niya. She was let go from her previous job." Napatingin si Charles kay Diana. "Bakit?" Nag-atubili si Diana. "It's complicated." Ang sabi, emotional instability. Masyado siyang naging involved sa pamilya. It caused problems. Sinubukan niyang akuin ang papel ng ina sa bahay na yon. It confused the children. Sa huli, mas lalo lang silang nasaktan. Ang bawat salita ni Diana ay tumutugma sa mga takot na unti-unting nabubuo sa isip ni Charles. Ito na nga. Ito na ang sinasabi niya. Ang babaeng ito ay hindi lang basta katulong, may sarili siyang agenda. "I'm sorry, Charles," sabi ni Diana. Ang mga mata ay puno ng awa. "Ayoko sanang sabihin sa'yo, pero bilang nag-iisang pamilya mo na natitira, I feel it's my duty to protect you. Ayokong makita kayong masaktan ulit." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang isip ni Charles ay naglalakbay. Masyado na siyang pagod para makipagtalo. Masyado na siyang nasasaktan para mag-isip ng malinaw. At si Diana, laging nandyan, laging handang sumalo sa kanya. "Siguro nga tama nga ito. Anong dapat kong gawin?" Tanong niya sa pagod na boses. "Huwag muna ngayon. Hayaan mo munang lumipas ang birthday ng mga bata. After that, we can let her go gently," mungkahi ni Diana. Para hindi na sila masyadong mabigla. Tumango si Charles. Iyon na marahil ang pinakamagandang solusyon. Bumalik sila sa loob. Naabutan nila si Maria na nagpupunas ng lamesa sa kusina. Ang mga bata ay wala na roon. Nang makita sila ni Maria, yumuko ito at sinubukang umalis. Pero aksidenteng nabangga siya ni Diana. "Oh, I'm so sorry," sabi ni Diana, habang ang hawak niyang baso ng tubig ay natapon sa damit ni Maria. "Ang clumsy ko talaga. Pasensya ka na, Maria. Sige na, magpalit ka muna ng damit. Ako na muna dito." "Okay lang po, ma'am," sabi ni Maria at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Pinanood lang ni Charles ang eksena. Nang mawala na si Maria, lumingon si Diana sa kanya at ngumiti. "See? Everything will be fine." Pero may kakaibang kislap sa mga mata ni Diana. Isang kislap na hindi niya napansin noon. Nang tumalikod si Charles para bumalik sa kanyang study, hindi niya nakita ang mabilis na paggalaw ni Diana. Hindi niya nakita ang pagpunta nito sa pasilyo, ang maingat na pagbukas sa pinto ng kwarto ni Maria, at ang mabilis na paglagay ng isang nakatuping lumang dyaryo sa loob ng shoulder bag ng dalaga. Hindi niya alam na ang lason ay hindi lang sa salita, kundi nasa gawa na rin. At ang kamandag nito ay malapit nang kumalat sa buong kabahayan. Isang malamig na pader ang tila itinayo ni Sir Charles sa pagitan nilang dalawa. Sa sumunod na mga araw, halos hindi na siya nito kinakausap. Kung magkikita man sila sa pasilyo, iiwas ito ng tingin na parang isa siyang hangin. Masakit, pero tiniis ni Maria. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga bata. At ang mga bata, unti-unti nang nagbabago. Pagkatapos ng insidente sa cookies, nagsimula ng magsalita si Saul. Mga isang salitang sagot lang sa simula. "Opo. Hindi. Okay."
Pero para kay Maria, musika na iyon sa kanyang pandinig. Si Luna nagsimula ng mag-drawing ulit, mga larawan ng mga unicorn na may makukulay na pakpak. At si Tala, paminsan-minsan ay humuhuni na rin kasabay niya. Hindi pa sila masaya. Alam ni Maria iyon. Pero hindi na sila mga multo sa sarili nilang bahay. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang plano para sa kanilang kaarawan. Lihim siyang bumili ng mga lobo, mga party hats, at isang maliit na cake. Itinago niya ang lahat sa kanyang kwarto, naghihintay ng tamang pagkakataon. Araw ng kanilang kaarawan, nagising si Maria ng maaga, puno ng kaba at pag-asa. Ngunit nang bumaba siya, isang hindi inaasahang bisita ang kanyang naabutan. Nandoon si Diana, mas maaga pa sa kanya, at kasama niya si Sir Charles sa sala, nag-uusap ng seryoso. "Good morning, Maria," bati ni Diana. Ang ngiti ay kasing tamis ng lason. "Excited ka na ba para sa birthday ng mga bata?" Tumangulang si Maria. May kakaibang tensyon sa hangin. Actually, pagpapatuloy ni Diana, tumingin ito kay Charles. May konting problema lang tayong kailangang ayusin bago ang celebration. Lumingon ito pabalik sa kanya. "Maria, I'm sorry to do this, pero napansin ko kasi kahapon na nawawala ang isa kong hikaw. Siguro nahulog ko dito. Hindi naman sa nagbibintang ako, pero for everyone's peace of mind, pwede bang tingnan lang namin ang bag mo?" Natigilan si Maria. "Po, pero wala po akong kinuha." I know. Malumanay na sabi ni Diana. Para lang mapanatag ang lahat. "Charles, okay lang ba sa'yo?" Tumingin si Charles kay Maria. Ang mga mata ay malamig at walang tiwala. "Gawin mo na lang ang sinasabi niya, Maria, para matapos na to." Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang kinukuha ang kanyang bag mula sa kanyang kwarto. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Anong klase ng tao ang gagawa nito sa kanya? Ibinigay niya ang bag kay Diana. Sa harap ni Charles binuksan ito ni Diana. Nagkunwari itong naghahalongkat. At pagkatapos ay may kinuha mula sa loob. Pero hindi ito hikaw. Isang lumang clipping mula sa diaryaryo. "Ano to?" tanong ni Diana. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkukunwaring gulat. Ibinigay niya ito kay Charles. Kinuha ito ni Charles. Binasa niya ang headline. "Guro, patay sa car crash matapos makaaway ang anak." Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Iyon ang dyaryo mula sa araw na yon. Ang araw na namatay ang kanyang ina. Paanong napunta yan sa bag niya? "Oh my God," sabi ni Diana, napahawak sa kanyang bibig. "Maria, is this you?" Hindi makasagot si Maria. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi na matagal na niyang ibinaon ay biglang bumalik. Sinasakal siya. Kinuwento ni Diana ang istorya. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Para kay Charles. Nakasaad dito na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Umalis ang nanay niya, nagalit at pagkatapos, nabangga ang sinasakyan niya. "Charles, the guilt she must be carrying. Nakakaawa siya, di ba?" Tumingin si Diana sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tagumpay. "Pero Charles, ang tanong, is a person carrying that much trauma and guilt healthy for our children? Paano kung ginagamit lang niya ang mga bata para sa sarili niyang paghilom? Para mapatawad ang sarili niya sa kasalanan niya?" Ang bawat salita ni Diana ay isang patalim na sumasaksak kay Maria. Ito pala ang plano. Ito ang lason. Ang sirain siya sa mata ng taong nagsisimula na sana siyang pagkatiwalaan. Tumingin siya kay Charles, naghahanap ng kahit anong bahid ng pag-unawa, ng awa, pero wala. Ang nakita niya sa mga mata ni Charles ay hindi galit. Mas malala pa doon, pagkadismaya at isang malalim na pagdududa. Huminga ng malalim si Charles, tila sinusubukan na kontrolin ang kanyang sarili. Itinaas nito ang tingin mula sa dyaryo at tumitig sa kanya.
Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Totoo ba to, Maria?" tanong ni Charles. Ang boses ay mahinahon ngunit mabigat. "Is this the truth?" Hindi makatingin si Maria ng diretso. Tumango na lang siya, isang halos hindi mapansing paggalaw. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. At sa katahimikang iyon, alam ni Maria na ang munting sinag ng pag-asa na kanyang itinayo sa bahay na iyon ay gumuho na. Ang pag-amin ni Maria, kahit isang tango lang, ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Charles. Lahat ng pagdududa na itinanim ni Diana sa kanyang isipan ay biglang namulaklak at naging isang mapait na katotohanan. Pakiramdam niya, niloko siya, ginamit. Ang kakarampot na pag-asa na naramdaman niya ay isa lang palang ilusyon, isang palabas na ginawa ng isang babaeng may sariling demonyo. Paano kung ginagamit lang niya ang mga bata para sa sarili niyang paghilom? Ang mga salita ni Diana ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang pagpupumilit niyang buhayin ang nakaraan, ang mga cookies, ang plano para sa birthday. Hindi iyon para sa kanyang mga anak. Iyon ay para sa kanya. Isang desperadong pagtatangka na ayusin ang sarili niyang nasirang nakaraan sa pamamagitan ng pag-aayos sa pamilya niya. Tumingin siya kay Maria na ngayon ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig, pero hindi na awa ang naramdaman niya, kundi isang malamig na galit. Isang galit na nag-ugat sa pagkabigo. "So, all this time," nagsimula si Charles, ang boses ay mababa at kontrolado. "Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan." Umiling si Maria. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi po, sir. Hindi po totoo yan." "Anong hindi totoo?" Sigaw niya ya. Hindi na napigilan ng sarili. "Na ginagamit mo ang mga anak ko? Na ipinipilit mo ang sarili mong trahedya sa kanila? My daughters are not your redemption project, Maria." "Hindi po," hikbi ni Maria. "Mahal ko po ang mga anak niyo. Gusto ko lang po silang tulungan." "Tulungan?" Tumawa si Charles, isang tawang walang saya. "Pinaiyak mo sila. Ginigising mo ang mga alaala na dapat ay natutulog na. Sinusuway mo ang bawat utos ko dahil sa huli, ang mahalaga lang sa'yo ay ang sarili mo." "Charles, tama na," mahinang sabi ni Diana. Hinahawakan ang kanyang braso, gumanap sa papel ng tagapamayapa. Pero alam ni Charles na tapos na ang lahat. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang desisyon ay buo na. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. "Kukunin ko ang sahod mo para sa buong buwan," sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at walang emosyon. "Pagkatapos, kunin mo ang mga gamit mo." Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Maria. "Sir, birthday po ng mga bata ngayon." "At iyon mismo ang dahilan," sagot niya. "Ayokong sirain mo palalo ang araw na ito. Ayokong makita ka nila. Ayokong marinig nila ang boses mo. I want you out of this house. Now." Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magtatapos sa lahat. "Umalis ka na." Ang mga salitang yon ay tila nanatili sa hangin. Nakatayo lang si Maria doon. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hindi paniniwala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango, isang kilos ng pagsuko. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng playroom. Lumabas ang kanyang 3 anak. Nakasuot sila ng magagandang bestida, marahil ay isinuot ni Manang LV para sa kanilang kaarawan. Nakita nila si Maria na paakyat ng hagdan, umiiyak. Nakita nila ang galit sa mukha ng kanilang ama. Nakita nila si Diana na nakatayo sa tabi nito. May isang halos hindi mapansing na ngiti sa kanyang mga labi. Isang bagay ang nabasag sa sandaling iyon. Ang pader ng katahimikan na matagal nilang itinayo ay gumuho. Pero hindi ito napalitan ng saya.
Napalitan ito ng isang nakakabinging yak. Maria! Si Tala ang unang sumigaw. Tumakbo ito patungo sa hagdan. Ang maliliit na kamay ay nakaunat. Maria, huwag kang umalis. Sumunod si Luna at si Sol. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa na rin sa luha. Ang mga hikbi na kanilang pinigilan sa loob ng 8 buwan ay sabay-sabay na kumawala. Isang malakas at puno ng sakit na tunog na yumanig sa buong kabahayan. Maria, please! Sigaw ni Luna. Don't go! Iyak ni Sol. Napatigil si Maria sa gitna ng hagdan. Lumingon. Ang puso ay halatang nadudurog. Tumingin ito kay Charles, ang mga mata ay nagmamakaawa. Pero pinatigas ni Charles ang kanyang puso. Go! Utos niya ulit kay Maria. Now! Walang nagawa si Maria kundi ang tumalikod at magpatuloy sa pag-akyat habang ang iyak ng 3 bata ay sumusunod sa kanya. Pagkaalis ni Maria, lumapit ang mga anak niya sa kanya. Hinahampas ang kanyang mga binti. Bad ka, Daddy! Bad! Sigaw ni Tala. Ang galit at sakit ay malinaw sa boses nito. Nakatayo lang doon si Charles, hindi makagalaw. Binabagyo ng yak at galit ng sarili niyang mga anak. Si Diana ay nasa tabi niya. Sinusubukang pakalmahin ang mga bata. Ngunit tinatabig lang nila ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, umiwalay si Tala sa pag-iyak. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit at lukot na papel. Lumapit ito sa kanya at habang umiiyak, idinuldol nito ang papel sa kanyang kamay. Sana si Mami na lang ang nandito. Sigaw nito bago tumakbo pabalik sa kwarto. Kasunod ang kanyang mga kapatid. Naiwan si Charles na nakatayo doon. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Pero ngayon, ito ay isang katahimikang puno ng sakit at galit. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Hawak niya ang lukot na papel na ibinigay ni Tala. Isa itong pamilyar na papel. Mukhang pinunit mula sa isang journal. Nakatitig lang si Charles sa lukot na papel sa kanyang kamay. Ang iyak ng kanyang mga anak ay unti-unti nang humihina sa itaas. Napapalitan ng isang mabigat na katahimikan na mas masakit pa kaysa sa kanilang mga sigaw. Dahan-dahan niyang inunat ang papel. Ang sulat kamay. Kilalang kilala niya ito. Ito ang sulat ni Isabela. Isa ito sa mga pahinang pinunit mula sa journal. Natatakot ako sa pagiging possessive ni Diana. Mahal ko ang kapatid ko, pero minsan, ang paraan ng pagtingin niya kay Charles ay lumalagpas na sa pagiging hipag. Para bang naghihintay siya. Naghihintay sa isang bagay na hindi dapat mangyari. Sinabi ko ito kay Charles dati, pero tinawanan lang niya ako. Sana mali lang ako ng pakiramdam. Sana. Ang mga salita ay tila sumusunog sa kanyang mga daliri. Bigla, lahat ng pangyayari sa mga nakalipas na linggo ay nag-flashback sa kanyang isipan na parang isang mabilis na pelikula. Ang pagrekomenda ni Diana kay Maria, ang mga babala, ang mga aksidente, ang natapong tubig, ang newspaper clipping na aksidenteng nakita. Hindi ito aksidente. Isa itong plano. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Isang kaba na dala ng isang napakasamang ruhong realisasyon. Niloloko siya. Niloloko siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Charles, are you okay? Napalingon siya. Nakatayo doon si Diana. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hayaan mo na ang mga bata. They'll calm down. Ginawa mo ang tama. Tumingin si Charles sa kanya. Ngayon, iba na ang nakikita niya. Ang dating maalagang hipag ay isa na ngayong estranghero. Isang estrangherong may madilim na sikreto. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa kanilang dating kwarto ni Isabela. Charles, saan ka pupunta? Sigaw ni Diana, sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. 8 buwan na niyang iniiwasan ang lugar na ito. Ang lahat ay nasa ayos pa rin kung paano ito iniwan ni Isabela. Ang amoy ng kanyang pabango ay bahagya pa ring nanunuot.
Sa hangin, nagpunta siya sa walk-in closet. Hinanap niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng mga luma niyang damit. Ang memory box ni Isabella. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay, ang unang sapatos ng triplets, mga litrato, mga sulat. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang hinahanap niya. Ang iba pang mga pahina na pinunit mula sa journal at isang selyadong sobre, nakasulat sa labas, para sa aking Charles. Anong ginagawa mo? Tanong ni Diana mula sa may pinto. Ang boses ay may bahid na ng panik. Hindi siya pinansin ni Charles. Binuksan niya ang sobre at binasa ang sulat. Mahal kong Charles, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. O marahil, natagpuan mo lang itong kahon ko ng mga alaala. Ano man ang dahilan, may mga bagay lang akong gustong sabihin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot. Huwag mong hayaang kainin ka ng trabaho mo. Ang mga anak natin, kailangan kanila. Hindi ang pera mo. Hindi ang CEO na si Charles Taylor. Ang kailangan nila ay ang daddy nila. Ang Charles na minahal ko. At Charles, mag-ingat ka. Mag-ingat ka kay Diana. Alam kong kapatid ko siya, pero alam ko rin ang kakayahan niya. Ang inggit ay isang mapanganib na bagay. Huwag mong hahayaan na siya ang magdikta kung paano mo palalakihin ang ating mga anak o kung sino ang papapasukin mo sa buhay niyo. Magtiwala ka sa sarili mong puso. Mahal na mahal kita. Palagi. Alagaan mo ang ating mga bituin. Nagmamahal, Isabella. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Tumayo siya at humarap kay Diana. Hawak ang sulat at ang mga pinunit na pahina. Bakit, Diana? Tanong niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na galit. Bakit mo ginawa to? Natigilan si Diana. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga hawak ni Charles. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagpasok kay Maria dito, iniisip na madali mo siyang makokontrol. Ikaw ang nagtanim ng duda sa isip ko. Ikaw ang naglagay ng dyaryo sa bag niya. Para saan? Para makuha mo ako? Para mapalitan mo ang kapatid mo? Ang maskara ni Diana ay tuluyan ng bumagsak. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang desperado at pangit na galit. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Charles? Sigaw nito. Ako dapat ang nasa pwesto niya. Ako ang mas nakakakilala sa'yo. Ako ang mas karapat dapat. Pero pinili mo siya. At kahit ngayong patay na siya, anino pa rin niya ang hinahabol mo. At yung babaeng yon, yung basahan na yon, hahayaan mong siya ang pumalit sa kanya? Hindi. Napailing si Charles sa kabaliwan na kanyang naririnig. Ang taong nasa harap niya ay hindi na ang Diana na kilala niya. Get out! Mahinahon, ngunit mariin niyang sabi. Charles, I said get out of my house! Sumabog siya. And don't you ever come back, ever! Nakatitig lang sa kanya si Diana. Ang mukha ay puno ng puot. Pagkatapos ay tumalikod ito at nag-walk out. Ang bawat hakbang ay puno ng galit. Nang mawala na si Diana, napaupo si Charles sa sahig, napasabunot sa kanyang buhok. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya na parang 1 toneladang bato. Pinaalis niya ang nag-iisang taong tunay na nakatulong sa kanyang mga anak. Sinaktan niya ito. Ipinahiya. Tumingin siya sa bintana. Nagsisimula ng umambon. Maria, napabangon siya. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa kanyang bulsa at kumaripas ng takbo palabas ng bahay, patungo sa umuulan na kalye. Ang tanging nasa isip ay ang mukha ng babaeng sinaktan niya at ang desperadong pangangailangan
na itama ang lahat. Ang ulan ay malakas na humahampas sa windshield ng kanyang sasakyan, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bawat pagpatak ng ulan ay parang isang paalala ng mga luhang pinatak niya mula sa mga mata ni Maria. Saan siya pupunta? Saan niya ito hahanapin? Wala siyang alam tungkol sa kanya, bukod sa pangalan niya. Napakawalang kwenta niyang tao. Ang tanging lugar na pumasok sa kanyang isip ay ang bus station. Ang lugar kung saan marahil ay pupunta ang isang taong walang ibang matutuluyan, pabalik sa probinsya. Minaneho niya ang kotse ng mabilis, halos hindi na pinapansin ang mga pulang ilaw. At doon, sa ilalim ng isang waiting shed na tumutulo, nakita niya ito. Nakaupo si Maria sa isang bench, yakap-yakap ang kanyang maliit na bag. Basang-basa na siya ng ulan, nanginginig sa ginaw. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang mga mata ay namumugto at walang buhay. Para siyang isang ibon na may basag na pakpak. Itinabi ni Charles ang sasakyan at tumakbo papalabas, hindi na inalintana ang malakas na ulan. Maria! Lumingon ito at nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Tumayo ito na parang handang tumakbo palayo. Sandali lang, sabi ni Charles, hingal na hingal paglapit niya. Please, just listen to me. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luha sa kanyang pisngi. I'm sorry, sabi ni Charles. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. I'm so sorry. Nalaman ko na ang lahat. Tungkol kay Diana. Tungkol sa plano niya. I was a fool, Maria. Isang bulag na tanga na nagpadala sa lason ni Rarakay. Hinawakan niya ang mga braso nito. Malamig. Ang mga sinabi ko sa'yo, wala ni isa doon ang totoo. You were never the problem. Ako. Ako ang problema. I was so lost in my own pain, I couldn't see the good thing right in front of me. Patawarin mo ako. Umiling si Maria. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Bakit po kayo nandito, sir? Charles? Pagtatama niya. Call me Charles. At nandito ako dahil kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga anak ko. Kailangan kita. Sa sinabi niyang yon, isang hikbi ang kumawala kay Maria. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, niyakap niya ito. Sa una, nanigas ang katawan ni Maria, ngunit unti. Naramdaman niya ang pag-relax nito sa kanyang mga bisig, ang pagsuko sa lahat ng sakit. Umiyak ito ng umiyak at hinayaan lang niya. Habang hinahaplos ang basang buhok nito, bumubulong ng paulit-ulit na I'm sorry, POV, Maria. Ang yakap ni Charles ay mainit, isang kanlungan sa gitna ng malamig na ulan. Sa loob ng ilang sandali, hinayaan ni Maria ang kanyang sarili na maging mahina. Hinayaan niyang lumabas lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan. Nang sa wakas ay kumalma siya, dahan-dahan siyang humiwalay. Tumingin siya sa mga mata ni Charles. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang nakita niya ay isang taos-pusong pagsisisi. Ang mga bata po, mahina niyang tanong. They're heartbroken. Malungkot na sagot ni Charles. Ikaw ang hinahanap nila, Maria. Please, come back. Hindi bilang katulong, hindi bilang yaya. Just come back to us. Nag-atubili si Maria. Ang sakit ay nandoon pa rin. Pero nang maisip niya ang umiiyak na mukha ni na Luna, Sol at Tala, alam niya ang sagot. Hindi niya sila kayang tiisin. Tumango siya. Isang nangiti. Ang unang tunay na ngiti na nakita niya mula kay Charles ang sumilay sa mga labi nito. Halika na. Umuwi na tayo. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan. Ngunit pagpasok nila sa sala, naghihintay ang tatlong bata, kasama si Manang LV. Nang makita nila si Maria, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag. Maria. Sabay-sabay silang tumakbo at niyakap ang kanyang mga binti. Naramdaman ni Maria ang pagyakap ng maliliit na braso sa kanya at ang lahat ng natitirang sakit sa kanyang puso ay unti-unting naglaho.
Lumuhod siya para maging kapantay nila. Okay na ako, sabi niya. Pinupunasan ang kanilang mga luha. Hindi na ako aalis. Happy birthday! Bulong niya sa kanila. POV, Charles. Pinanood ni Charles ang eksena sa kanyang harapan at naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. May sorpresa ako, sabi niya. Nakangiti. Dinala niya sila sa dining room. Sa tulong ni Manang LV, inilabas niya ang mga lobo at party hats na itinago ni Maria. Inilagay niya ang maliit na cake sa gitna ng lamesa. Hindi ito isang magarbong party. Simple lang. Pero ito ang pinakatotoo sa lahat. Sama-sama nilang sinindihan ang mga kandila. Sama-sama silang kumanta ng happy birthday. At habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na humihip ng kandila, ang mga mukha nila ay puno ng purong saya. Alam ni Charles na ito ang simula. Pagkatapos kumain ng cake, umupo silang lahat sa sahig ng sala. Kinuha ni Charles ang sulat ni Isabella. May gustong sabihin sa inyo ang mommy, sabi niya sa malumanay na boses. Binasa niya ang sulat ng malakas. Habang binabasa niya ang mga salita ng pagmamahal at pag-asa, lahat sila ay umiyak. Siya, si Maria, at ang mga bata. Ngunit hindi na ito iyak ng pait. Ito ay iyak ng pag-alala, ng pagtanggap, at ng pagmamahal na hindi kailanman nawala. Nang matapos, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 3 anak. I love you, bulong niya. I'm sorry kung naging mahina si Daddy. We love you, Daddy, sagot ni Luna. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang sigla sa boses nito. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kwarto, ang mga muka ay payapa. Lumabas si Charles sa veranda. Ang ulan ay tumila na, nag-iwan ng sariwang amoy sa hangin. Lumabas si Maria at tumabi sa kanya. Salamat Maria, sabi ni Charles, hindi inaalis ang tingin sa mga bituin na nagsisimula ng lumitaw. Para saan po? Sa lahat, sabi niya. Lumingon dito. Tinuruan mo kami kung paano muling mabuhay. Tinuruan mo ako kung paano muling maging ama. Ngumiti si Maria. Isang ngiting nagpainit sa puso ni Charles. Tinulungan niyo rin po ako. Sa ilalim ng kalmadong langit, sa harap ng isang bahay na muling natutong magsalita, hinawakan ni Charles ang kamay ni Maria. Mahigpit, puno ng pangako. Ang paghilo may isang mahabang proseso. Alam niya iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Hindi na sila mag-iisa.